Mga pangarap, mga liwanag at dilim. Sa kapanahunan ng kadiliman, marahil ay maraming nagdurusa, maraming nagtatahimik ngunit napapahamak. Oo, naninirahang takot at naghihinagpis. Hihintayin ko ang araw na itong lahat ay lilipas, malayo sa kabiguan at pang-aapi. Kaya kayong mga kalaban ko, mga dayuhan, huwag niyo akong salingin, no limitang hiri. Kabanata 1. Isang pagtitipon. Alamin ninyo ang kwento ng mga taga San Diego. Maraming malungkot, masungit, marami rin ang nagsasaya, parang walang mga problema. O di kaya'y nagkukunwaring walang problema. Sa kalye analog na binundok, sa isang malaking bahay nakatira si Don Santiago de los Santos, na higit na kilala bilang Kapitan Tiago. Kilala siya sa buong bayan dahil sa kanyang kayamanan, lalo't higit sa kanyang kabaitan. Isang gabi sa kanyang tahanan, nakaupo si Kapitan Tiago habang nagbabasa ng pahayagan. Nagwawalis at naglilinis naman ng mesa si Tia Isabel. Itinigil ni Kapitan Tiago ang pagbabasa ng pahayagan. Isabel, aking pinakamamahal na pinsan, ikaw ay maghanda ng isang piging dito sa aking bahay upang salubungin ang pagdating ng anak ng aking pinakamatalik na kaibigan mula sa Europa na si Crisostomo Ibarra. Makakaasa ka, Kapitan Tiago. Ako na ang bahala. Maraming salamat, aking pinsan. Nabatid niyo na ba ang magaganap na pagtitipon sa kalye analog bago magwakas ang buwan ng Oktubre? Kayo ba ay dadalo? Iyon bang magaganap sa bahay ni Kapitan Tiago? Malapit sa pangpang ng ilog, Binondo? Oo, yun nga. Nako, iniisip ko na kung ano ang aking isusuot at sasabihin sa mismong araw ng handaan. Nais ko ring dumalo sapagkat si Kapitan Tiago ay isang mabuting tao, mapagbigay at laging bukas ang palad sa mga nangangailangan. Kung gayon ay dadalo na rin ako. Tiyak na ang paanyaya ay madaling lumaganap sa lahat ng sulok ng Maynila, kung kaya't marami rin ang dadalo. Mga walang ingat! Ano ba ang nangyari? Nag-uusap ang mga kababaihan at pinagmasdan ang mga panauhin. Alam mo ba, Ginoo, napakalaki ng kaibahan ng pangangasiwa dito sa Pilipinas kung ito'y iyong ikukumpara sa Madrid. Talaga po? Oo, sa loob ng 20 taon kong paninirahan sa Pilipinas, nasanay na sa pagkain ng saging at kanin, ako'y punong-puno na ng karanasan, kaya't lubusang pinaniniwalaan ng maraming tao. Ganun po ba? Sa katunayan, kilala ko na ang halos 6,000 taon na ninirahan doon na itinuturi kong aking mga anak. Ngunit nang ako'y mahalinlan bilang kura, iilang hermano, tersoro at matatandang babae lamang ang naghatid sa akin. May kaugnayan po ba ang inyong ipinahayag sa pag-aangkat ng tabako? Hindi mo ba naiintindihan? Ang reformang ginagawa ng ministro ay hindi tama. Tulad na lamang ng aking paniniwala na ang sanhi ng mabagal na pag-unlad ng bayan ay walang iba kundi ang pagiging tamad ng mga Indio. Wala na tang hihigit pa sa kamangmangan ng mga Indio. Tama ba ako, Ginoong Laruha? Sa aking pananaw, Senyores, gunitain natin na tayo nasa pamamahay ng isang Indio. Si Kapitan Tiago ay hindi nabibilang sa mga itinuturing na Indio. Makikita ninyo, ilang buwan lamang ay tiyak na magbabago ng iyong palagay. Makatikim lamang kayo ng tinulay.
Ang tinola po ba'y tila isang prutas na luto na maaaring maging sanhi ng pagiging makakalimutin ng tao? Ano bang loterya? Ang tinulay ginisang manok na nilahukan ng opo. Kailan ka pa ba dumating dito, Ginoo? 4 na araw pa lamang po ako dito. Naparito po ako sa kadahilan ng nais ko pong makilala ang bansang Pilipinas. Ika'y naparito para lamang sa walang kwentang layunin. Huwag mo siyang alalahanin, Ginoo. Padre Damaso, hindi po ba kayo nasisiyahan sa 20 taong paninirahan ninyo sa San Diego? Abay, siyempre hindi. Papaano po nangyari iyon? Ako na may ilang buwang tumira ng kameling ay labis na nalungkot sa aking paglisan roon. Ngunit, inisip ko na lamang na ang paglilipat sa akin ng aking pinuno sa ibang lugar ay para sa aking kabutihan. May relihiyon ba o wala? May kalayaan bang mga pare? Napasama ng mga bayan at kaya'y napakaraming kapahamakang nangyayari ay dahil sa pangunsinti ng mga opisyal sa mga ere na kalaban ng Diyos. Ano pong ibig ninyong ipahiwatig, Padre? Sinasabi kong malinaw ang ibig kong ipahiwatig na kapag nagpahukay ang isang kura ng bangkay ng isang ere sa libingan para ipatapon, hindi siya dapat pakialaman o parusahan maging ng hari. Padre, ang general ay isang vice-real patrono. Anong vice-real? Anong patrono? Kung nangyari ito noon, ikinaladkad na siya sa hakdanan gaya ng kay Gobernador Bustamante na walang turing sapagkat iyon na ang kapanahunan ng tunay na pananampalataya. Bawiin ninyo ang inyong mga sinabi, kundi bukas na bukas rin ay makarating ang inyong mga sinasabi sa general. Abay kung gayon, ay nararapat na kayong lumisan. Ngayon din maski gamitin niyo pa ang aking karawahi. Huwag niyo nang pagtalunan ang mga bagay na walang dahilan. Iba ang sinabi ni Padre Damaso bilang pari sa kaniyang sinasabi bilang tao. Kayo na ang magsuri sa mga pangyayari, Padre Sibayla. Wala si Padre Damaso sa San Diego noong payagan ng kanyang kawani na paring Pilipino na magpalibing ng isang marangal na Ginoo. Siya'y hindi nangumpisal, ngunit ang pagbintangan na siya'y nagpakamatay ay pawang kasinungalingan lamang. At hindi ito batayan upang ipahukay ang kanyang bangkay at ipatapon sa ilog. May pananalig ang taong ito at may bugtong na anak na pinag-aral sa Europa, kaya't hindi mapaniwalaan ang bintang na pagpapakamatay. Nakaabot ito sa Kapitan General at ipinalipat si Padre Damaso sa bayan. Mawalang galang sa inyo, ngunit ako'y mauuna na. Dinaramdam kong maungkat ang isang masilang bagay, ngunit kung mas nakabubuti naman ang iyong pagkakalipat. Ano bang nakakabuti? May mga bagay na nawaglit at nawawala sa paglipat-lipat tulad nito. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi. Ano naman po ang masasabi ninyo sa may-ari ng pamamahay na ito, Ginoong Laruha? Sumipot na raw ito, subalit maging ako hindi ko pa siya nasisilayan. Hindi ko pa ngang naisasagawang magpakilala sa kanya. Ang magpakilala dito dahil si Santiago ay mabuting tao. Kabanata 2, si Crisostomo Ibarra. Natigilan ang lahat nang biglang dumating ang may bahay, si Kapitan Tiago, kasama ang isang mukhang galing sa mahabang paglalakbay. Pumasok si Kapitan Tiago kasama si Ibarra, nakaitim ang kasuotan at nagmamano sa dalawang pare. Natigilan ang mga tauhan at napatingin kila Kapitan Tiago at Ibarra. Magandang gabi sa inyo, senyores. Ikinalulugod kong ipakilala si Don Crisostomo Ibarra, ang anak ng yumao kong kaibigan. Kadarating lang niya mula sa Europa. Siya ay nag-aral roon ng 7 taon. Tinanggal ni Padre Sibayla ang kanyang salamin na tila ba'y sisiyasating mabuti si Ibarra. Magandang gabi po sa inyo. Ako po si Juan Crisostomo Ibarra A. Magsaling, Padre Damaso. Kinagagalak kong makilala ang dating kora ng bayan ng San Diego, ang matalik na kaibigan ng aking namayapang ama. Inabot ni Ibarra ang kanyang kamay upang makipagkamay kang Padre Damaso. Hindi kumikibo si Padre Damaso sa inabot na kamay ni Ibarra, kaya't inalis ni Ibarra ang kanyang kamay nang namalayang siya'y nagkamali. Nako, ipagpatawad po ninyo ang aking pagkakamali. Ika'y hindi nagkakamali, binata. Ako nga si Padre Damaso, ang dating kura ng bayan. Ngunit hindi ako kailanman naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Tunay nga ba kayong anak ni Don Rafael Ibarra? Yumuko si Ibarra, tanda ng paggalang at pagsang-ayon. Maligayang pagbabalik, Ginoo.
Naway higit kayong maging mapalad sa inyong ama. Nakausap at nakilala ko ang iyong ama at masasabi kong marangal at napakabuti niyang nilalang. Salamat sa inyong pagpuri sa aking ama. Dahil sa inyong sinasabi ay pumaram ang aking mga alinlangan at alalahanin tungkol sa mga bagay na nangyari sa kanya. Tumalikod at umalis si Teniente Guevara upang itago kay Ibarra ang kalungkutang nga darama at lumapit si Crisostomo Ibarra sa mga kababaihan. Ipagpaumanin ninyo ang aking kapangahasan. Subalit, hindi ko matiis na hindi magpakilala sa magagandang dilag, bunga ng aking kalungkutan sa loob ng 7 taon kong pamamalagi sa ibang bansa. Hindi kumibo ang mga kababaihan sa sinabi ni Ibarra at nakadama ng kahihiyan si Crisostomo Ibarra kaya lumapit ito sa mga kalalakihan. Ipagpatawad po ninyo na gamitin ko ang kaugaliang sa bansang Alemanya na magpakilala ng sarili kung wala siya kakilala sa isang pagtitipon. Ako po si Crisostomo Ibarra. Lumapit si Kapitan Tinong kay Ibarra upang magpakilala. Don Crisostomo, nais kong ipakilala ang aking sarili sa inyo. Ako si Kapitan Tinong mula sa Tondo, kaibigan ni Kapitan Tiago at ng iyong ama. Kung inyong mamarapatin ay nais ko sana kayong imbitahin sa pananghalian bukas. Ikinagagalak ko po kayong makilala, Ginoo. Maraming salamat po at ipagpaumanhin ninyo kung hindi ko magagawang tugunin ang inyong imbitasyon sapagkat ako ay uuwi na ng San Diego bukas. Ayos lang, iho. Alam ko namang tiyak na hindi niyo ako bibiguin sa ibang pagkakataon. Magandang gabi po, Ginoong Ibarra. Nakahanda na po ang hapunan. Maraming salamat sa pagpapaalala. Binibini, ako'y susunod na.